Sorry mo, mga ilang beses nakita mo si Albao or nabigyan mo ng envelope? Ano yan every time na may mga event dyan sa loob ni Kibuloy, mga anniversary, birthday, tawag dito yung sa January, yung Jubilee nila, lagi yan andoon. At saka maliban pa yung mga yung tawag nito, yung mga private na gathering nila. So it's safe to say mga 10 times a year, ganon. At least, yes, at least 10 times a year. So pwera pa yun siguro sa mga meeting nila, sila na lang para happy yung for the boys. Yes, happy for the boys. At money lang yon. Si Kibuloy kasi pagdating sa mga kaibigan niyang may mga power, hindi lang money ang binibigay, binibigyan din ng mga like house and lot or sasakyan or any form of material things just to show na pastoral binibigay rin niya. Yung ibang pastoral, yes, binibigyan ng mga meron silang tawag nito allowance or katulad ni Jacqueline Boy. Bibigyan ka ng babae ni Kibuloy o pera lang? Depende yan, sir, depende. May mga alam mo, may naging kaibigan din tayo na politician na lalaki na inalok daw siya ni Kibuloy. Yes, na magkumuha ng kung sino yung magugustuhan doon. Doon sa kwan mismo, among the members? Yes, among the workers. Among the pastoral? Among the pastorals, yes. So, kilala niyo ito? Yan po ang NBI head or director ng Region 11. Si NBI Archie Albao. Yan naman naka-white. Yan si Attorney Torion, na abogado ng ni Kibuloy. Kaya ako pinapakita, sila po yung nag-grade or pumasok dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. At kanila daw inikot-ikot yan, wala daw silang nakita. Wala kayong nakita. Pero, wala talagang nakita kasi walang nahuli. Ngayon, ang tanong lang naman ito. Totoo ba, NBI, na malapit kayo sa mga Duterte at Kibuloy? Nagtatanong lang. Kasi alam niyo bakit? Napansin ko po dyan sa coverage na yan na parang welcome na welcome ang NBI sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Parang komportable yung mga taga-kingdom, yung mga tao ni Kibuloy sa NBI. Bakit? Pero pagka-pulis, parang galit na galit sila sa pulis. Dinidenounce ang pulis. Illegal daw pagka-pulis. O bakit pag NBI, parang hindi naman kayo nagsabing illegal. Ay pare-pares lang naman ang kailang dala. Warrant of arrest galing sa korte at hinahanap ang itinuturing ng pugante na si Apollo Kibuloy. So, tanong lang naman ito at observation. Bakit parang malalim ang relasyon ng KOJC, Kingdom of Jesus Christ, dyan sa mga taga-NBI? So, Director, ano bang posisyon nito? Nitong si Archie Albao. Siya yung head ng NBI Region 11. Huwag naman kayo magagalit. Tinatanong ko lang. Totoo ba na malapit ka sa mga Duterte at Kibuloy? Kaya para bang pagpapasok ka dyan sa compound, masaya pa yung mga taga-kingdom? Ganun ba yun? Naku, baka malaman ito ni Director Santiago ng NBI. Si Director Jimmy Santiago, kilala ko yan nung reporter pa ako na nagko-cover sa pulis. Dating Manila Police yan, dating piskal, prosecutor, naging retired, naging judge, naging retirong judge, ngayon Director ng NBI. Ayaw niya ng palakasan, ayaw niya ng mga relasyon ganyan. Tinatanong ko lang. Ngayon guys, pag-usapan natin itong NBI, no? Itong NBI director sa Region 11, si Archie Albao, no? Ano ba yung relationship nila guys kay Duterte? Ganito po ang sitwasyon diyan sa loob
ng Kingdom at mga Duterte, no? Marami po sa mga Kingdom workers na mga foreigner, pero meron po silang Philippine passport. Nakakakuha po sila ng Philippine passport. Bago po tayo makakuha ng Philippine passport dyan sa Pilipinas, dumadaan po tayo sa FBI, kumukuha po tayo ng FBI clearance. Bakit po sila nakakakuha ng FBI clearance? Hindi po sila mga Pilipino. Tapos nag-a-apply sila ng passport. Isa pa itong DFA dyan sa Davao. Dapat imbestigahan din yan. I'm not going to say, drop any names here kasi wala naman silang ugnayan dito sa sitwasyon ni Kibuloy. Maliban na lang kung i-interfere nila itong paghain ng justice. Then I will say them. I will say their names here. No? Pero habang wala naman, tahimik naman sila, ang sa akin lang, sa ating pamahalaan ngayon, look at them, look at the system. DFA Davao, DFA Mindanao, yung NBI Davao, hindi lang po direktor ang involved dito, pati mga agents po. Pati mga agents kasi sila po ang nagbibigay ng clearance sa mga hindi Filipino citizen na nagkakaroon ng clearance para kumuha ng passport. Sige, isipin nga natin yan. Ngayon, ito na ang nangyari. Nagka-bullshit na yung itong sitwasyon ni Kibuloy at Duterte. Bakit ganito ang response ng mga NBI? Kung hindi sila, I'm not sure kung hanggang ngayon tumatanggap sila ng under the table, ng money, ng pantapal sa kanilang mga mata, sa kanilang mga tawag nito, mga tainga from Kibuloy. I'm not sure. But this is what I'm going to say na I'm sure. They receive because ako mismo nag-abot eh. So, but I'm not sure kung nag-continuous yan until now. No? Pero narinig natin kay Kibuloy bibig mismo, sa bibig niya mismo. Sinabi niya, marami siyang kaibigan na taga-NBI. Sinabi niya nung he tried to threaten us, no, na kami daw ay ipapahuli sa FBI, sa NBI diyan sa Pilipinas. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo. Hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo. Mga prostitute kayo. Sa mga PNP kasi alam niya na protektado siya ng NBI and some of the PNP, mga officials noon sa Davao. Masalamat na lang at karamihan sa kanila ay tinanggal na at nilipat. Pero meron pa rin mga naiwan. No, meron pa rin mga naiwan sa Davao na nagpo-protect sa kriminal na ito. Why we call him criminal? Sabi ng mga kampo na Kibuloy, hindi daw siya criminal kasi hindi pa napatunayan at hindi siya fugitive. Let's look at this way, guys. Hindi pa nga siya napatunayan kasi hindi siya sumisipot sa hearing. But what his action tells us that he is guilty as charged. Diba? Sige nga, simple lang mathematics simple. 1 plus 1 is 2 and 2 times 2 is 4. 2 plus 2. Ganyan lang kasimple itong sitwasyon na ito, guys. We don't have to be scientists para i-figure out itong mga games nila na ginagawa sa atin. No? So, ano yung panawagan natin? Ano yung panawagan ko? And hopefully panawagan din natin na imbestigahan itong
NBI Davao. Itong direktor ng NBI Davao, si Archie Albao, dapat imbestigahan at ang mga ahente dyan, mga agent dyan sa NBI Davao. Ilan sa kanila, ilan sa mga foreigners ang nagkaroon ng NBI clearance? Bakit nagkaroon ng mga NBI clearance para makakuha ng passport dyan sa Pilipinas? Hindi sila mga Filipino citizen, you guys. Sige nga, mag-mathematics nga tayo dito. Simple math lang ito eh. Oh, sige nga. Tapos pagdating sa DFA, approve agad yung yung passport nila. Kaya panawagan natin, marami pa ang dapat gawin ng government natin. And this is gonna be a process. No? So panawagan natin sa ating gobyerno, tayo mga Pilipino, we deserve better. What's up mga tropa pips? So napanood nyo naman po yung ating pinresent na video. Salamat sa vlog ni Sir Mike Abaye at ni Ma'am Arlene Rocks or Arlene Stone. Ayan. So salamat po. Alam niyo sa totoo lang, etong dalawang to ang pinaka-reliable source patungkol po kay Kibulok dahil sila po yung mga nakasama ni Kibulok. Kumbaga, itong dalawang to ang mga tao na makakapagpatunay at saksi sa pagiging masamang tao nitong si Kibulok. Hindi dun sa mga kaso niya, pero yung mga, kumbaga, yung mga personal experience nila. Katulad nito si Miss Arlene Rocks, di ba? Ang dami niyang naikwento na mga na-experience niya patungkol dito kay Kibulok. Simula nung siya lamang ay nagsisimula pa hanggang umabot ng 9 na taon ang kanyang pagsuporta dito hanggang naging nakapasok siya sa inner circle hanggang naging nasa pasama siya dun sa mga ng pastoral. Diba? Ngayon, ito naman si Sir Mike Abe ay nakasama ng matagal ito sa istasyon na SMNI. Itong si Sir Mike Abe. Diba? Sa totoo lang ngayon ang SMNI ay fake news peddler at wala ng kredibilidad na media o news outlet. Simula nung nawala dyan si Sir Mike Abe, nagmukha silang mga dagang palengke na nakatira sa palengke. Parang ganun po. Parang alam niyo yung tinalo pa nito yung Christopher Minute sa kachismosohan at paninira. Diba? Walang kadating-dating na itong SMNI at siguro naman hindi na mababalik ang niyan, permit to operate niyan, pati yung kanilang kumbaga tawag dito, yung prangkisa, baka hindi na rin po yan na igawad ulit sa kanila o ibalik o tanggalin ng suspension kasi nga po puro fake news naman ang nilalabas at bias media naman na talaga to, puro paninira na lamang ang binabalita at tinatapik dito at nagdudulot lamang ito ng masamang impresyon sa Pilipinas, masamang impresyon sa tunay na estado ng ating bansa. So ngayon mapunta po tayo dito sa kanila pong mga sinasabi diyan sa kanila mga video. Pinatunayan nitong si Miss Arlene Rocks na talagang meron pong nangyayaring below the table. Patungkol daw po dito sa NBI City chief kay Albao. Ayan. Kay NBI agent Albao. Medyo mukha po talagang moro-moro. Actually, hindi naman nabanggit ni Sir Mike Abe na moro-moro eh. Ako lang yung nagsabi na parang yun yung pinupunto ni Sir Mike Abe kasi yun naman po talaga ang napansin natin. Marami nakahalata eh. Out of nowhere, biglang dumating ang NBI, nagsagawa sila ng sarili nilang paghahain ng warrant of arrest without cooperation with the PNP. Diba? Nung nakaraan, nag-grade sila diyan kasama ang PNP. Ngayon naman, ay bumalik sila, NBI na lang mismo at parang pinapatunayan lang nila sa PNP. Oh, nagpunta na kami rito. Wala talaga rito si Kibuloy dito sa KOJC compound. Pero sino ba ang maniniwala na wala diyan si Kibulo? 'Di ba? Ang dapat talaga dito gawin kay Chief Albao ng NBI Davao ay
i-relieve, ilipat ng ibang pwesto, di ba? O kaya preventive suspension, investigahan para malaman kung ano ba talaga ang posisyon dito ni Albao at bakit ganun siya. Kumbaga, nag-ikot siya, parang namamasyal lang sabi ko nga, sa Ocean Park, parang namamasyal lang sa Luneta, escorted by the KOJC attorney, officials, and mga employees, di ba? Para silang namamasyal lang Wala talagang makikita diyan na urgency o eagerness na makadampot ng kriminal, makahuli ng puganteng kriminal. Kasi dapat 'di ba kung ikaw maghahain ka ng warrant of arrest, there's a sense of surprise o yung surprise dapat, biglaan. Dito parang ang dating, parang nagkatawagan, oh sir, kayo JC, papunta na kami tago niya na si Kibuloy. Parang ganun nangyari. Diba? Kasi kampante ang kayo JC, walang nangyari man lang na kahit anong komosyon. Pero, mapapaisip ka, totoo yung sinabi ni Sir Mike Abe, walang dalang kahit anuman lang na search warrant etong NBI. Bakit pinapasok? Ang PNP, ang dala lang din nila ay warrant of arrest, hindi pinapasok. Ba't ang NBI pinapasok? Diba? Tapos meron pa pong isang interview dyan, yung abogado ng KOJC, sabi nila, hindi nyo na kailangan magdala ng Armalite, hindi nyo na kailangan magdala ng helicopter, hindi nyo na kailangan magdala ng mga drones, at ng mga kung ano-ano pang bagay, basta makipag-cooperate lang kayo sa amin. Ngayon lang ako nakadinig na ang law enforcement o ang law enforcers ang dapat na sumunod sa utos ng kung sino mang Poncio Pilato. Ang nagseset ng rules sa paghain ng warrant of arrest ay ang batas. Ang tagapagpatupad ng batas ay itong mga kapulisan. NBI, CIDG, SWAT, SAP, mga Army, AFP, diba? Sila ang nagpapatupad ng batas. Sila ang dapat na sumunod sa batas, yung KOJC. Hindi ang gusto ng mga taga KOJC, lalo na tong tukmol na abogado nila, ang susunod sa kanila yung mga kapulisan. Mawawala yung element of surprise. Diba parang ganito yun? Sir, papunta na kami. Maghahain kami ng warrant of arrest para sa kriminal dyan sa lugar ninyo, Yun yung cooperation na gusto nila? Makipag-cooperate? Paano makakahuli ng mga wanted? Paano makakahuli ng mga pinaghahanap ng batas? Etong mga kapulisan natin kung ganyan na sistema na kailangang makipag-cooperate. Kailangan makipag-cooperate sa mga tao na maaaring maging human shield o maaaring maging tagapagtago nitong kay Kibulok. Diba? Nonsense Para saan pa naging mga pulis yan? Kung gagawin ninyong mga tau-tauhan, kung gagawin ninyong parang tauhan ninyo. Ang gusto ng KOJC, sila masunod. Ang gusto ng KOJC, sila ang maghari-harian. Hindi pwede yun. Sakop kayo ng batas. Oo, relihiyon kayo. Kahit na mukha naman talagang kulto. Saan ka nakakita nun? Patron saint nila si Kibulok. Nakita ko, pinuputungan ni GMA sa ulo. Parang, ano ba yun, di ba? Kalapastanganan na to sa Panginoon Diyos, di ba? Kaya siguro pinaparusahan si Kibulok dahil nagpapanggap ng santo, nagpapanggap ng anak ng Diyos. Di ba? O, relihiyon kayo. Sige, relihiyon daw kayo. Sabi ni Robing Padilla na eng din. Relihiyon kayo. Bukod ang relihiyon sa Estado. Pero, relihiyon kayo kapag may gumawa ng masama, labag sa batas, nasakop ng inyong relihiyon o ng inyong sekta, hindi pwedeng hindi pananagutin yan sa batas.
Hindi pwedeng mas marunong pa kayo sa batas. Ito nga lagi sinasabi, kahit si Robin Padillang eng-eng sinabi rin. Hiwalay ang reliyon sa batas. Si Banat Bay na ugag din sabi, hiwalay ang reliyon sa batas. Ba't pakialam kayo ng pakialam? Sa batas, pakialam kayo ng pakialam sa estado, pakialam kayo ng pakialam sa gobyerno, sa pamahalaan. Diba? Nakakasuhan si Kibulok, panahon ni Digong. Binasura ng korte. Nang pag-aralan muli ng DOJ, may probable cause para makasuhan talaga tong si Kibulok at magtuloy-tuloy ang kaso. Ang tingin nyo dyan? Panggigipit? Pangaharas? Ano tawag dun sa ginawa ni Kibulok kay Amanda? Kaya nga dapat talaga yung inihain na batas nitong si Robin Padilla, dapat ito magkatotoo. Dapat talaga to maisakatuparan ni Robin Padilla. Para ang kauna-unahang mabibitay sa pagbabalik ng death penalty dito sa ating bansa sa pamamagitan ng mga grabeng kaso ng sexual abuse at rape ay si Kibulok. Siya ang unang-una dapat na pastor na mabitay dahil sa ginawa niyang kalapastanganan sa mga kabataan at dito sa mga kanyang mga biktima ng panghaharas, di ba? Naging si Kibulok parang umastang Diyos dito sa lupa. Umastang kanya ang planet Earth. Ayan tuloy ang nangyari, di ba? Kinakarma na. Pinaparusahan na dahil sa kanyang pagiging masamang tao. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na to. At muli po, thank you kay Ma'am Arlene Rocks at kay Sir Mike Abe. Salamat po sa inyong mga napakagagandang video, mga napakagagandang paliwanag at mga educational na mga information kumbaga na marami kaming natututunan sa inyo po mga vlog. Maraming salamat sa pagsama po ninyo dito sa vlog ko, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas! God first!